Kabanata 4151. Nang marinig nila ang sinabi ni Swordson Curry, nagdilim ang mukha ng apat na namumuno sa Diyos. Gusto nilang labanan siya, patayin siya, ngunit napagtanto nila na ang matanda na nakasuot ng kulay abo ay napakalakas para mahawakan nila. Bakas ang takot sa kanilang mga mata. Nagpunta sila mula sa paggalang sa kanya. Sa pag-iisip na malalampasan nila kung lahat sila ay nagtutulungan. Hanggang sa wakas, napatunayang mali. Hindi na sila magpapakatanga at magalit muli sa kanya kaya tumayo sila. Tutal, natalo na niya ang apat sa isang suntok. Unti-unting nawala ang galit sa kanilang mga mukha. Samantala, sa mundo ng espada, isang lalaking nakasuot ng puting damit ang lumapit kay Dustin sa gitna ng hangin. Gumalaw siya sa isang paraan ng paglilibang. May kapirasong lantang damo sa sulok ng kanyang bibig at ang kanyang puting buhok ay nakatali ng nakapusod sa tuktok ng kanyang ulo. Ang kanyang puting damit ay walang batik, na nagpalabas sa kanya ng hindi makamundong aura. Parang walang kinalaman sa kanya ang mga makamundong gawain. Ilang segundo pa, huminto siya sa harap ni Dustin. Lalabanan kita gamit ang isang sword skill lang. Kung pipigilan mo ako, ikaw ang panalo. Kung magtatapos ito sa isang draw, iyon din ay maituturing na panalo para sa iyo. Sabi ng lalaking nakaputi habang nakatingin kay Dustin. Habang nakatayo siya sa kawalan. Ang mga puting ulap na lumilitaw mula sa manipis na hangin ay gumagalaw sa itaas at ibaba niya. He appeared so unbothered na halos itapon nito kay Dustin. Sige po, let's do this, sir. Mahinang sagot ni Dustin. Nanatiling nakatutok. Itinutok ni Dustin ang kanyang espada sa lalaking nakaputi. Bagamat tamad kumilos ang lalaking nakasuot ng puti. Masasabi ni Dustin na ang bawat galaw niya ay naglalaman ng esensya ng espadahan. Kahit papaano parang matalim na espada talaga ang lalaki. Alam ni Dustin na nagtataglay siya ng nakakatakot na lakas. Mahigit 180 taon na ang nakalipas mula nang makapasok si Dustin sa mundong ito. Sa sandaling iyon, araw-araw siyang nakikipaglaban sa mga magsasaka ng espada ng walang pahinga. Kahit na marami siyang pinagdaanan, marami rin siyang natutunan. Nabuo ni Dustin ang ugali at karakter ng isang magaling na eskrimador. Siya ay kalmado at hindi kailanman nagmataas sa sarili. Nakatuon lang siya sa pagkakaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa mga kasanayan sa espada. Mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang mga daliri sa hawakan ng kanyang mahabang espada at nakatutok siya sa kanyang kalaban. Nakatayo silang dalawa doon na magkaharap at naghihintay sa pagsisimula ng tunggalian. Good. I'll make my move. Matamlay na sabi ng lalaking nakaputi. Nang siyang matapos magsalita, ang maluwag na tingin sa kanyang mukha ay naging determinado at mabangis. Nagsimulang lumitaw ang mga aura ng espada at lumipad sa kanyang katawan. Lalong tumindi ang kanyang aura habang umiikot ito. Out of the blue, lumitaw ang isang sword light. Sa sobrang bilis ng lahat ay hindi na namalayan ni Dustin na nakagalaw na pala ang lalaking nakaputing damit. Malakas ang hampas ng lalaki. Nanlaki ang mata ni Dustin sa gulat. Ang liwanag ng espada ay sobrang mahina ngunit ramdam ko ang kapangyarihan sa likod nito. Maaari nitong sirain ang anumang bagay. Ang sabi niya habang pinapanood ang liwanag ng espada na sumasayaw sa hangin. Iyon ay napakatalino. Sincere na puri ni Dustin. Gayunpaman, hindi siya nagpatinag. Ang liwanag ng espada ay bumulwak sa kanyang katawan at natipon sa espada na nasa kanyang kamay. Habang hawak niya ang espada, nakatuon siya sa pag-alala sa kanyang pag-unawa at pag-unawa sa espada. Naglabas ang espada ng isang sinag ng liwanag at aura ng espada na pumutol sa espasyo. Napuno ng malalakas na ingay ang kanilang mga tainga at pagkatapos ay tumahimik ang lahat. Ang welga ni Dustin ay nakamamatay. At ito ang pinakamahusay na inilunsad niya. Flang! Sa wakas, nagbanggaan ang dalawang guhit ng liwanag ng espada. Mula sa epekto lamang, ang buong mundo sa kanilang paligid ay nagsimulang manginig. Nagdulot ito ng paghinto ng oras at espasyo. Nagtagal ito ng ilang sandali. Pagkatapos, isang alon ng enerhiya ang ginawa. Kumakalat sa lahat ng direksyon. Tulad ng isang bagyo.
Nagdulot ito ng pagkawasak sa kanyang landas. Si Dustin at ang lalaking nakaputi ay magkaharap. Hindi gumagalaw. Sa lahat ng pag-atake, ni isa sa kanila ay hindi nagpatinag. Pagkatapos, ang espada sa kamay ni Dustin ay sumabog sa pinong alikabok. Samantala, isang malalim na hiwa ang lumitaw sa kanang balikat ng lalaki. Pulang dugo ang bumulwak mula rito. Nabahiran ang kanyang puting damit. Ang lahat ng mga alon ng enerhiya at liwanag ng espada ay tumigil. Tumayo silang dalawa sa kawalan at nagkatinginan. Isang nakakatakot at tahimik na kapaligiran ang bomb-alot sa kanila. Ilang sandali pa, binasag ng lalaking nakaputi ang katahimikan. "Yuwon," sabi niya sabay buntong hininga. Pagkatapos ay tumalikod siya at lumipad. Bago pa malaman ni Dustin. "Wala na siya. Pinatol kita at nabasag mo ang espada ko. Sa totoo lang, nakatali tayo," sabi ni Dustin. Gayunpaman, walang tugon mula sa lalaking nakaputi. Iyon ang ika-32,500 na sword skill na nasira ko. Bulong ni Dustin sa sarili habang inaayos ang sarili. Habang siya ay nasa mundong ito, ang kanyang gawain ay basagin ang 36,000 sword skill. Mayroon lamang 3,500 na natitira upang pumunta. Hindi ako magtatagal para makapasa sa pagsusulit, sabi ni Dustin. Ako ay nasa mundong ito ng higit sa 180 taon. Nakatumbas ng halos 4 na oras sa labas ng mundo. Kailangan kong magmadali, bulong ni Dustin sa sarili. Patuloy siyang gumagalaw, handang makipaglaban sa susunod na magsasaka ng espada. Walang masyadong oras na dapat sayangin at kailangan niyang makapasa sa pagsusulit sa lalong madaling panahon. Sa isa pang magulong espasyo sa labas ng Sea of Chaos, may isang malaking pugad ng ibon na nakadapo sa gilid ng bangin. Ang pugad ay kasing laki ng isang maliit na kontinente. Sa gitna ng pugad, may dalawang malalaking itlog. Ang isa ay nakahiga doon. Hindi gumagalaw. Ang isa pang higanteng itlog ay nagbuga ng makukulay na ilaw at ingay na nanggaling sa loob nito nang walang tigil. Tinakpan ng mga bitek ang shell ng itlog. At malabong makikita ang isang mabangis na nilalang na kumukulot sa loob. Malapit na akong mapisa. Hindi ko akalaing makukuha ko ang aking mga kamay sa katawan ng magulong hayop na lumalamon sa langit. Ito ang pinakamakapangyarihang primitive na maalamat na hayop. Ngayon ay maaari ko nang labanan ang isang tunay na dragon gamit ang katawan na ito. Ang masayang tawa ay nagmula sa higanteng itlog. Basag! 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 Parami ng parami ang mga bitek na lumitaw sa shell. Hudyat na malapit ng makalaya ang nilalang. Ronnie, pwede kang pumunta sa impyerno. Mula ngayon, hindi ko na kailangang mabuhay sa kanyang pagkatao. Mabubuhay ako sa sarili kong pagkatao. Ang Sea of Chaos ay pamumunuan ko mula ngayon. Haha, ang lakas ng boses ng nilalang ay yumanig sa buong pugad. Makalipas ang ilang segundo, isang malakas na kaluskos ang narinig. Isang katawan ang itinapon mula sa itlog at dumapos sa pugad ng ibon. Ang bangkay ay pag-aari ng kasalukuyang pinuno ng Annihilation Mountain na si Ronnie. Sa oras na ito, si Ronnie ay isang bangkay lamang na nakahandusay sa lupa. Namatay na siya. Ang isang mahusay na mandirigma na dating nagpapaiyak sa ibang mga nilalang sa takot ay namatay ng mag-isa sa bangin na ito. Ha! Masyadong mahina itong si Ronnie. Sana hindi na lang ako nabuhay sa kasuklam-suklam niyang katawan. Umalangaw-ngaw ang boses ng isang nilalang mula sa malaking itlog. This is much better. Mas komportable ang katawan ng magulong hayop na lumalamon sa langit. Ang pangangatawan na ito lamang ang makakatalo sa mga namamahala na Diyos sa dagat ng Chaos. Ang pagdaragdag ng aking advanced cultivation base at hindi mabilang na mga lihim na kasanayan ay gagawing isang simpleng gawain ang pag-aayos sa Sea of Chaos. Tawa ng tawa ang nilalang. Habang ang nilalang sa itlog ay naghihintay ng sandali nito. Ang dagat ng Chaos ay nasa pansamantalang mapayapang panahon. Ang Heaven Beast Valley at ang Annihilation Mountain ay ganap ng nalipol at naging mga guho. Hindi pa rin alam ang kinaroroonan ni Ronnie. Ngunit ang mga talakayan ay nagaganap sa lahat ng mga sekta sa dagat ng Chaos. Nagkaroon ng iba't ibang hula. Ngunit mayroong dalawa na pinakasikat.
Ang ilan ay nagsabi na si Ronnie ay napatay ng mga nangungunang masters ng 6 na super forces. Ang kanyang kaluluwa at pisikal na katawan ay nawasak na. Ang sabi ng iba ay buhay pa si Ronnie. Ngunit siya ay malubhang nasugatan at nagtatago sa isang liblib na lugar sa isang lugar sa Sea of Chaos. Kapag nabawi niya ang kanyang kapangyarihan, babalik siya. Ang iba pang 5 super forces. Ang lahi ng hayop, ang lahi ng demonyo, ang Underworld, ang Novel Court, at ang Divine Corpse Palace ay nanatiling mababang profile sa mga araw na ito. Maging ang alyansa ay nagtatago sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Hindi kailanman lumalabas upang magdulot ng kaguluhan. Parang nagretiro na ang 6 na super forces. Gayunpaman, ang iba pang maliliit na puwersa ay naging aktibo sa dagat ng Chaos. Noong nakaraan, ang mga super force ay nangingibabaw sa Sea of Chaos. Kaya ang ibang mga sekta ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na paunlarin ang kanilang sarili. Ngayon ay ang kanilang sandali upang lumiwanag. Sinamantala nilang lahat ang bawat pagkakataon upang gamitin ang kanilang sarili. Ang mga super force noon ay marahas na kinokontrol at inalipin ang mga puwersang ito. Ngunit ngayon ay hindi na sila nagpapadala ng kahit isang tropa para kunin ang kanilang tribute. Noong nakaraan, kinokontrol ng bawat super force ang isang malaking lugar sa Sea of Chaos at hindi mabilang na mga sekta na naninirahan doon. Pero ngayon, parang hindi na nila kayang pangasiwaan ang sarili nilang negosyo. Ang sitwasyon ay nagdulot ng maraming tsismis na kumalat sila ng mas mabilis kaysa dati. Ang 6 na super force ay nanalo sa labanan kay Ronnie. Ngunit tiyak na nagdusa sila ng mabigat na sanhi. Dapat wala na silang kapangyarihang lumaban pa. Kung hindi, hindi sila nagtago ng ganito. Iyan ay may katuturan. Nakipaglaban sila noon upang sakupin ang buong lupain at palawakin ang kanilang mga teritoryo. Pero ngayon, bigla na lang silang tumahimik. Baka may nangyari. Si Ronnie ay napakalakas at nakakatakot na nilalang. Kaya niyang sirain ang 6 na super forces. Ang mga talakayan ay nangyayari sa lahat ng dako. Karamihan sa mga sekta ay naniniwala na ang 6 na super forces ay dumanas ng malaking pagkatalo sa digmaan kay Ronnie. Kaya pinili nilang manatili sa pag-iisa upang makabangon. Mukhang nawala na ang panahon ng 6 na super forces. Nagsimula ang isang bagong edad sa Sea of Chaos. Ang bagong henerasyong ito ay magiging mas matalino at mas tuso kaysa sa nauna. Lumipas na ang mga lumang panahon. At ang bagong panahon ay ating pangungunahan. Nasa nakaraan na ang lahat. Umaasa kami sa kasalukuyan para sa mga tunay na dakilang tao. Hindi mabilang na mga master at puwersa ang nagsimulang magpakita at makipagkompetensya sa isa't isa. Ang dagat ng Chaos ay sumasabog sa panibagong sigla. Sa wakas ay nagkaroon na ng oras upang malayang makipaglaban upang pagbutihin ang kanilang mga kasanayan at makakuha ng mas maraming mapagkukunan. Hindi mabilang na mga kabataan ang nagpakita ng kanilang mga mukha sa unang pagkakataon. Dinadala ang dagat ng Chaos sa isang maunlad. Gininto ang panahon. Samantala, sa plaza pabalik sa Fallen Divine Valley. Ang 12 zodiac na hayop ay lahat ay nagtitipon sa harap ng rebulto. Master, ano ang maipaglilingkod namin sa iyo? Tanong ng asong lumalamon sa langit. May kutob ako. Sa tingin ko ay natagpuan na niya ang aking bakas. Ang estatwa ay nagpahayag. Naghahanap ng kalungkutan. Ano? Talaga? Sa balitang ito, namutla sa takot ang mga mukha ng 12 zodiac animals. Nang hindi man lang sabihin ang pangalan. Alam nila na ang kanilang Panginoon ay nagsasalita tungkol sa isang tunay na nakakatakot na kaaway. Master, gumawa ka ng karagdagang pag-iingat kapag itinatago mo ang iyong sarili ng mabuti dito. Sa tingin ko ay hindi ka nalantad. Bakit? Sa tingin mo? Tanong ng kambing na mukhang hindi kumbinsido. Ito ay isang ligtas na lugar upang itago. Ang pundasyon ng parisukat na ito ay binubuo ng isang misteryosong lupa na walang ugat. Tinago ko ang aking aura. Umaasa na hindi niya ako mahanap. Pero naalala mo, noong nakaraan, noong nasa panganib si Dustin. Ginamit ko ang aking lihim na kakayahan para ibalik siya sa Fallen Divine Valley. Sa sandaling ginamit ko ang aking kapangyarihan. Tumagas ang aking aura.
Kahit kaunting kirot ng aura ko ay sapat na para mahanap niya ako. Siguradong naramdaman niya ako noon. At tinutunton ako sa lahat ng posibleng paraan ngayon. Isang buntong hininga ang pinakawala ng rebulto. Nanatiling tahimik lahat ang 12 zodiac animals. Alam nila na malaki ang posibilidad na tama ang kanilang amo. Ang kanilang Panginoon ay gumamit ng omnipotent skill para ibalik si Dustin sa Fallen Divine Valley. Kung tutuusin, kasalanan lahat ito ni Dustin. Ang gulo, bulalas ng makulay na tandang. Basta, tingnan mo ang ginawa mo. Bakit mo piniling ipakilala itong manggugulo sa aming Panginoon? Ano ang dapat nating gawin ngayon? Sigaw ng daga sa asong lumalamon sa langit. Master, kasalanan ko ang lahat. Kung hindi ko dinala si Dustin sa iyo, hindi mo ibinunyag ang iyong kinaroroonan. Sabi ng asong lumalamon sa langit na nakabitin ang ulo sa hiya. Hindi, huwag mong sisihin si Dustin o ang iyong sarili. Siya ang aking disipulo. Isang natatanging disipulo. Medyo kontento na ako sa kanya. Balang araw, naniniwala ako, mamanahin niya lahat ng dapat kong ituro sa kanya. Paniniguro ng rebulto. Master, ano ang dapat nating gawin ngayon? Dapat ba tayong umalis? Makakahanap tayo ng ibang lugar na mapagtatagwan. Mungkahi ng dragon. Ang pagpunta sa ibang lugar ay magiging walang saysay. Ngayong naramdaman na niya ang aura ko. May kukulong siya sa buong Sea of Chaos. Once I make any movement, malalaman niya agad ang exact location ko. Tsaka saan pa ako pupunta. Mas ligtas na tahimik na lang ako dito at simula ngayon. Sisikapin kong hindi maglabas ng kahit anong aura. Hindi niya mahanap ang lokasyon ko o mapapahamak ako. Sabi ng rebulto. Iyan ang akma. Ang 12 zodiac na hayop ay tumango bilang pagsang-ayon na walang magawa. Gusto nilang tumulong pero parang wala na silang magagawa. Kalimutan mo na. Nabuhay ako ng ganoon katagal. Kung hahanapin niya ako ngayon. Sa tingin ko iyon ang magiging kapalaran ko. Kahit na ang ibig sabihin nito ay mamamatay ako. Hindi na mahalaga. Dagdag ng rebulto. Bamantong hininga. Master, huwag kang masyadong mag-alala. Hindi naman big deal. Ipaglalaban natin siya hanggang kamatayan. Sigaw ng malaking itim na toro. Ngunit ano ang maaari nating gamitin upang labanan? Sa estado ko ngayon, hindi ko man lang kayang pigilan ang pinakamadaling galaw niya. Sa inyong 12, kaya niyang talunin lahat sa isang suntok. Wala tayong kapangyarihan para labanan siya. Dito na lang tayo. Sana lang ay hindi niya mahanap kung nasaan ako pansamantala. Sagot ng rebulto. Tinanggap ko si Dustin bilang aking alagad dahil nakita ko ang kanyang talento at potensyal at umaasa ako na mabilis siyang lumaki. Isang araw, gusto kong gamitin niya ang kanang kamay ko at tulungan akong labanan ang aking kaaway. Gayunpaman, naisip ko na magkakaroon tayo ng mga dekada at kahit na mga siglo upang gawin ito. Napakahina pa ni Dustin ngayon. Hindi niya ako matutulungan ng marami. Nagpatuloy ang rebulto. Guro, mabilis ang pag-unlad ni Dustin. Mas magaling pa siya sa aming 12. Sa ngayon, nasa Sword Cosmos siya. Doon, maaari siyang makakuha ng isang bagay at pagbutihin pa ang kanyang lakas. Baka makatulong siya. Hindi pa namin alam. Sabi ng asong lumalamon sa langit sa nakapapawi na boses. Wala sa mga ito ay mahalaga. Ang aking kaaway ay isang Diyos ng kaguluhan. Pagkatapos ng lahat, kahit gaano pa kalaki ang pag-unlad ni Dustin, imposibleng tulungan niya akong labanan ang isang Diyos ng kaguluhan gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Ibinunyag ang rebulto, nang marinig ang mga salitang iyon. Tumahimik ang 12 zodiac animals. Totoo na walang buhay na nilalang. Kabilang ang mga banal na Diyos at namamahala ng mga Diyos. Ang maaaring maging katapat ng Diyos ng kaguluhan. Ang Diyos ng kaguluhan ay madaling kontrolin ang lahat. Guro, ang lakas ni Dustin ay tumataas ng napakabilis. With his potential, if you try your best na turuan siya pagbalik niya, baka may milagro. Mungkahi ng asong lumalamon sa langit. I guess you're right. I will focus on Dustin. Siya na ang maghahari sa akin. Kahit na hindi niya ako matutulungan na labanan ang aking kaaway ngayon. Kapag lumakas siya,
Makakaganti siya para sa akin. Sabi ng rebulto. Sang-ayon. Sa ngayon, kailangan ko kayong lahat na mag-set up ng mas maraming magic array sa paligid ng Fallen Divine Valley para panatilihin itong hindi nakikita. Mula ngayon, ang Fallen Divine Valley ay ganap na sarado at walang koneksyon sa labas. Dagdag ng rebulto. Nakuha ko. Tumango ang 12 zodiac animals bilang pagsang-ayon. Samantala, sa Divine Sword Mountain, sa Sword Cosmos, si Swordson Curry, ang matandang naka-gray, at ang 4 na namamahala na Diyos ay pawang nakaupong nakakross sa kalsada. Nakatingin sa mundo ng espada na lumulutang sa hangin. Alam mo kung ano, imposibleng makapasa ang brat na ito sa mga pagsubok sa Divine Sword Mountain. Sir, iniisip ko na nagsasayang ka ng oras mo. Sabi ni Roland sa matandang lalaki sa matalas na boses. Baka mamatay siya sa mundo ng espada. Dagdag pa ng 3 pang namamahala na Diyos. Nakangiti, mas maganda ang talino ng binatang ito kaysa sa pinagsama-sama mong 4. Ano ang nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob na kutsain siya? Kasuklam-suklam kayong lahat. Putol ni Swordson Curry. Ano? Sa tingin mo mas magaling siya sa atin? Kami ay namamahala sa mga Diyos. Sa lakas ng batang ito. Kaya kung pumatay ng 10,000 tulad niya sa isang suntok. Paano siya naging mas talented kaysa sa amin? Siguradong nagbibiro ka. Sa paningin ko, wala siya. Ganting sagot ni Rollins. Pinaikot ang mga mata. Tumahimik ka na lang ha. Kung patuloy kang nang aabala, huwag mo akong sisihin sa pagpapaalis sa iyo. Saway ng matandang naka-gray. Naiinip na siya habang nag-aaway silang dalawa. Kaagad, si Swordson Curry at ang 4 na namamahala na Diyos ay nag-zip sa kanilang mga labi. Ang pananakit sa Sword Spirit ng Divine Sword Mountain ang huling bagay na gusto nilang mangyari. Gusto nilang manatili at makita kung ano ang mangyayari kay Dustin. Hanggang sa mundo ng swordsmanship, si Dustin ay nagpapatuloy sa kanyang gawain. Ito ang panghuli na gawain. Bulong ni Dustin sa kaloob-looban habang nakatingin sa gwapong binata sa kanyang harapan. May magiliw na ngiti sa labi ngunit bakas pa rin ang kasamaan. Handa ka na ba? I'm going to make my move. Sabi ng binata habang nakaturo ang daliri niya kay Dustin. Gagamitin niya ang kanyang daliri bilang kanyang espada. Sa daliri, may aura ng espada na kasing kinas ng isang hibla ng buhok. Pinalibutan nito ang daliri na parang maliit na ahas o singsing. Kapag pinakawalan ko ang welga na ito, magkakaroon ito ng sariling kamalayan. Mahihirapan akong kontrolin ito, kaya kailangan mong mag-ingat. Kahit ayaw kong masaktan ka. Hindi ako sigurado na makokontrol ko ang sitwasyon. Paliwanag niya sabay ngiti. Nang matapos siyang magsalita, sa isang whoosh, ang liwanag ng espada ay sumugod kay Dustin. Pagkatapos, ang kasing laki ng buhok na liwanag ng espada ay biglang naglabas ng parang whirlpool na puwersa ng pagsuso. Ang liwanag ay kumikinang ng mas maliwanag. Na hinihigop ang lahat ng liwanag ng espada at layunin ng espada sa mundong ito. Ang lahat ng ito ay pinaghalo at pinalawak sa isang mabilis na bilis. Boom! 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 Sa itaas nila, lumipad ang mga ulap at nagsimulang dumaan ang mga bagyo. Tuloy-tuloy na tumaas ang aura ng sword light at tila walang nakakakontrol dito. Ang liwanag ay naging mas malakas bilang. Dumilim ang paligid. Hindi nagtagal. Ganap na lumabo ang buong mundo. Tila ang lahat ng kapangyarihan. Lakas ng batas, at esensya ng lahat ng bagay tungkol sa mga espada sa mundo ay nakuha at inilagay sa liwanag ng espada na kasing laki ng buhok. Iginuhit nito ang mga mata ng lahat dito. Tila ang tanging bagay na umiiral sa mundo ng swordsmanship sa sandaling iyon. Nakakamangha. Hindi napigilan ni Dustin na purihin habang pinagmamasdan ang liwanag ng espada na paparating sa kanya. Ito ay humongous sa lakas ngunit hindi ito nag-alala sa kanya. Hindi rin mahina ang swordsmanship ko. Walang takot, iniunat ni Dustin ang kanyang daliri. Nagagamitin niya bilang kanyang espada. At hinampas pasulong. Humihirit. Isang napakalakas, walang kapantay na liwanag ng espada ang lumipad palabas ng Dustin.
Halos walang kahanga-hangang kasanayan na nakapaloob sa strike na ito. Ito ay isang simpleng pagsasanib ng napakalakas na enerhiya ng espada at batas ng espada. Ang hampas ng espada na ito ay maaaring tumago sa anumang oras at espasyo sa daan nito at maaaring yumanig sa buong mundo. Ang espasyo sa harap ni Dustin ay nabasag. Tuluyang nawawala. Kumakapit. Nagbanggaan ang dalawang ilaw ng espada sa gitna ng mundo ng swordsmanship. Nagdudulot ng oras. Para huminto. Ang lahat ay nagyelo. Na ginagawang kahawig ng isang litrato ng mundo. Makalipas ang ilang segundo. Bumalik lahat. Ang espasyo at oras ay pinigan ng sobrang marahas na enerhiya at na-deform sa kanilang mga bagong hugis. Boom! 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 Patuloy na umaalingaw-ngaw ang mga malalakas na pagsabog, na nakakasakit sa tenga ng lahat. Ang mga ulap hugis kabute na nilikha ng enerhiya at mga pagsabog ng batas ay tumaas sa hangin. This guy. Nagsimulang mag-compliment si Swordson Curry pero tumigil siya. Nakaupo siya sa landas ng Divine Sword Mountain. Pinapanood ang laban. Ipinagmamalaki niya ang husay at kakayahan ni Dustin na lumaban ng napakatagal. Ang pagganap ni Dustin ay mas mahusay kaysa sa inaasahan niya. Tingnan mo ito. Magaling siya. Nakangiting sabi ng nakatatandang nakasuot ng kulay abo. Alam niyang may potential si Dustin. Humph! Rollins at iba pang tatlong namamahala ng mga Diyos ay nag-cross sa kanilang mga braso at paulit-ulit na humihiyaw. Sa buong oras na ito ay kinukutya nila si Dustin. Gayunpaman, patuloy na pinatutunayan ni Dustin na mali sila. Magtatali na sila. Iyon lang ang kaya ng brat. Manalo man siya, may isang huling sword skill pa rin na kailangan niyang ipasa at mas malakas ito kaysa sa mga nauna. Hindi ko akalain na makakalagpas siya. Sabi ni Rollins sa malakas na boses. Sinaman niya ng tingin si Dustin. Samantala, tumayo si Dustin. At tumingin sa gwapong binata. Nakasulat sa mukha nilang dalawa ang paghanga. Parehong kahanga-hanga ang kanilang husay sa espada. At magiging tanga sila kung hindi ito kilala. Muli, sigaw ni Dustin at nagpadala ng pangalawang pag-atake. Ha! Karamihan ay ayaw ituloy ang laban. This is fun. Natatawang sagot ng magandang binata sabay takbo papunta sa kanya. Swoosh! 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 Sa isang sandali, ang mundo ay napuno ng matalas na liwanag ng espada. Lahat ng manunood ay nanood kasama. Nakasisilaw na liwanag ang sumasalamin sa kanilang malalapad na mata. Habang tumatagal ang laban, mas humanga si Dustin sa mga diskarte ng espada ng binata. Mabilis na lumipas ang oras. Ilang araw na nakakulong sa away ni Dustin at ang binata. Pagkatapos ay bumagal ang oras ng ilang buwan. Sa isang kisap mata, 3 taon na ang lumipas. Isang araw, napatingin si Dustin sa binata. Tapusin na natin ngayon, sabi ni Dustin. Swoosh! Nagpakawala siya ng sword light at umikot ito sa itaas ng kanyang ulo. Ang liwanag ng espada ay nagbigay ng marangal at sagradong aura. Naglalaman ito ng diwa ng espada. Parang hindi napigilan ang hampas ni Dustin. Umakyat ito ng libo-libong talampakan sa itaas ng kanilang mga ulo. Dahilan para ipikit ng binata ang mga mata. Nakagawa ka ng tagumpay sa swordsmanship. Hindi na kailangang makipag-away. Sumuko na ako, sabi ng binata habang umiiling. Ano? Nagulat si Dustin sa sinabi niya. Sa kabutihang palad. Sa kasalukuyang antas ng swordsmanship ni Dustin. Madali niyang nauurong ang kanyang hakbang. Nag-concentrate siya at ang liwanag ng espada ay nawala sa manipis na hangin. Naging masaya ako sa pakikipaglaban sa iyo. Mahinhin na sabi ni Dustin habang nakakuyom ang mga kamay sa binata. Dahil inamin ng kanyang kalaban ang pagkatalo. Hindi na kailangang ipagpatuloy ang laban. Hindi sila magkaaway. Tumalikod ang binata at nawala sa isang hakbang. May natitira pang pagsubok, bulong ni Dustin sa sarili. Halos 200 taon na ang nakakalipas mula nang tumuntong siya sa mundong ito. Sa panahong iyon, si Dustin ay lumahok sa maraming laban. Ito ay isang mahalagang, hindi malilimutang karanasan para sa kanya. Siya ay patuloy na sinusubok, na isang bihirang pagkakataon para sa kanya na maasa ang kanyang kakayahan sa espada.
Sa nakalipas na 200 taon, nakagawa siya ng kahanga-hangang pag-unlad sa swordsmanship. Sa ngayon, nasira niya ang 3,579 na kasanayan sa espada. Ngayon ay mahirap na siyang saktan gamit ang mga kasanayan sa espada. Siya ay pumunta dito upang makakuha ng pinakatunay na swordsmanship. Hindi na ganoon kahalaga sa kanya ang mga diskarte at galaw ng espada. Habang iniisip ni Dustin kung sino ang susunod niyang kalaban, isang figure ang lumitaw sa kanyang harapan. Itinaas niya ang kanyang ulo. At nakita kong ito ay ang nakatatandang kulay abong damit. Ikaw pala sir. Bulalas ni Dustin. Mabilis at clumsily yumuko. Di ko akalain na maglalaban tayo. Siya ang nagpapasok sa akin sa mundong ito. Siya ang espiritu ng espada. Hindi ko siya matatalo, sabi ni Dustin sa sarili. Bago siya pumunta sa Sword Cosmos, sinabi sa kanya ni Swordson Curry ang tungkol sa 5 sword spirit sa Divine Sword Mountain. Ayon kay Swordson Curry, ang bawat espiritu ng espada ay nagtataglay ng matinding lakas. Maging ang Swordson Curry ay may paggalang sa mga espiritu ng espada. Hindi akalain ni Dustin na matatalo niya ang isang sword spirit. Natatakot ka ba? Tanong ng matandang naka-gray. Walang makakabasa sa kanyang emosyon. I do feel stressed, sir. Matapat na sagot ni Dustin. Huminga siya ng malalim at pinilit na salubungin ang tingin ng matanda na kulay abo. Ako ang sword spirit ng Divine Sword Mountain. Hindi mo ako mapapantayin. Alam mo namang madali kitang matatalo. Sabi ng matanda na naka-gray na nakatitig kay Dustin ng mapaglarong tingin. Siya ay nakatayong matangkad. Parang isang matalas na espada na malapit ng mabutas. Kaya binata, pag-isipan mong mabuti. Gusto mo bang subukan? Once na gumawa ako ng move, masasaktan ka, o baka mamatay ka. Mula noong sinaunang panahon, hindi mabilang na mga magsasaka ng espada ang tumanggap ng pagsubok at marami sa kanila ang namatay sa aking mga kamay. Nang magsalita ang matanda, isang mabangis na tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sir, nakapagdesisyon na po ako. Kailangan kong maabot ang tuktok ng Divine Sword Mountain kahit na ano pa ang mangyari. Desididong sabi ni Dustin. Kung sasabihin mo, magsimula na tayo. Sabi ng nakatatandang kulay abo. Nang hindi siya hinahawakan ay hinampas niya ng kamay si Dustin. Simple at diretso ang galaw niya. Hindi ito mukhang malakas. Umindayog siya na parang ordinaryong tao. Walang napakalaking enerhiya. Napakatalino na batas ng swordsmanship. O magarbong kilos ng espada. Walang kakaiba sa suntok ng matanda. Gayunpaman, namutla si Dustin. Ang lahat ng enerhiya at batas na may kaugnayan sa swordsmanship sa kanyang katawan ay agad na nagyelo. Natulala, nakaramdam siya ng panginginig sa kanyang gulugod. Nablangko ang isip niya, wala siyang magawa. Pinagmasdan niya ang paglapit ng kamay ng matanda sa kanyang ulo. Ito ay kakilay-kilabot, 1/3. Pahayag ni Dustin. Ang kanyang hininga ay nabara sa kanyang lalamunan sa kanyang takot. Sa ilang sandali, naramdaman niyang nakabitin ang kanyang buhay sa gilid ng bangin. Nang makitang hahampasin na ng kamay ng matanda ang kanyang ulo, natarante si Dustin at pilit na umatras upang maiwasan ito. Sa isang iglap, huminto ang nakatatandang kulay abo. Bagamat nanatili ang kanyang kamay sa harap ng ulo ni Dustin. Binata, napagtanto mo na ngayon kung gaano kahirap ang pumasa sa pagsusulit. Hindi ba? Kung pipilitin mo, baka mawalan ka ng buhay. May balak ka pa bang ituloy? Iminumungkahi kung pahalagahan mo ang iyong buhay at huminto habang kaya mo pa. Dahil kasama mo si Swordson Curry. Ayaw kong masaktan ka, sabi ng matandang naka-gray. Sir, sinabi ko na po na kailangan kong umakyat sa Divine Sword Mountain. Please let me go ahead. Walang pagdadalawang isip na tumanggi si Dustin. Sa isang kisap mata, ibinalik niya ang kanyang ulo at nagpakawala ng dagandong. Ang lahat ng aura ng espada sa kanyang katawan ay lumundag. Si Dustin ay naiwan na walang pagpipilian kundi ang gawin ang lahat upang magkaroon siya ng kahit isang snowball na pagkakataon sa impyerno na makapasa sa pagsubok. Dalhin mo. Sumigaw siya. Halos lahat ng kahulugan ng sinakahulugan sa kanyang soul ay isinama sa aura ng espada sa loob niya.
Isa itong sword skill na naisip ni Dustin mula sa nakalipas na 200 taon ng pakikipaglaban. Inilagay niya ang lahat ng kanyang kahulugan sa sword aura, na maaaring magparami ng bilis at intensity ng sword aura. Sa isang kisap mata, tumaas ng husto ang kapangyarihan ng aura ng espada. Sa totoo lang, ang sword skill na ito ay hindi orihinal na likha ni Dustin. Noong nasa Prime Martial World pa siya, nag-practice siya ng dominant spiritual sense swordsmanship na iniwan ng Sword Emperor. Dahil sa dominant spiritual sense swordsmanship na ginawa niya noon, mas mahusay na hindi niya pagsamahin ang spiritual sense at sword aura sa isa. Sa kalaunan, nagawa niyang gawing perpekto ang sword skill na ito. Kaya naman, ang sword skill na kanyang pinakawalan para atakehin ang naka-gray robe na elder ay isang pinahusay na bersyon ng dominant spiritual sense swordsmanship. Sa higit sa kasalukuyan na kahulugan at antas ng swordsmanship ni Dustin, ang kapangyarihan ng na-upgrade na dominant spiritual sense swordsmanship ay hindi pa naiisip ng sino man. Swoosh! 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 Ang mga bakas ng liwanag ng espada na naglalaman ng kombinasyon ng aura ng espada at paglilinis na kahulugan ay lumabas sa kanyang katawan upang labanan ang pag-atake ng nakatatandang kulay abo. Samantala, si Dustin ay malalim sa konsentrasyon at ginanap ang mind sword skill. Whoosh! Makalipas ang ilang sandali, nalaslas ang espada ng isip. Wala nang kahit katiting na liwanag ng espada ang makalabas sa kanyang katawan dahil sa pag-atake ng matanda na nakasuot ng kulay abo na damit. Gayunpaman, ang espada ng isip ay hindi naapektuhan at ito ay nagmamadali patungo sa palad ng matanda. Kumakapit, kumakapit, kumakapit. Bawat galaw ng mind sword ay maaaring magpaikot ng ulo ng mga tao sa kung gaano ito kabilis sumulong. Sa isang iglap ay nilalas na nito ang palad ng matanda ng daan-daang milyong beses. Isa pang dagandong ang lumabas sa lalamunan ni Dustin nang ibalik niya ang kanyang ulo. Nakakabinging ingay ang umalangaw-ngaw sa kanilang paligid habang ang aura ng espada sa kanyang katawan ay marahas na umusbong muli. Hindi masama, puri ng matandang naka-gray. Bukod sa mind power, ang mind sword skill mo ay naglalaman pa ng sword aura. Hanga talaga ako. Kung hindi ka talentado sa swordsmanship, hindi mo ito kakayanin. Hindi mo nilabag ang mga patakaran. Puri ng matandang nakakulay abo. Pero, pagkatapos ng bawat salitang banibitawan niya, mas lumalapit ang kamay niya sa ulo ni Dustin. Ang nakakasilaw na sword aura ay biglang lumabas sa kanyang palad. Sa loob lamang ng isang segundo, lumusot sila sa ibabaw ni Dustin na parang isang unstoppable wave at tuluyang nilamon siya. May mga hiwa sa katawan ni Dustin at bumulwak ang dugo sa bawat isa sa kanila. Kahit na ang puti ng kanyang buto ay makikita sa kung gaano kalalim ang kanyang mga sugat. Sa isang segundo, gumuho ang kumpiyansa ni Dustin. Pag nagtuloy-tuloy na ta, mapupunit na ako, naisip niya. Sumimangot ang mga labi. Haha, sinabi ko na sa iyo na ang brat ay hindi makakapasa sa pagsusulit. Mamamatay na siya sa mundong iyon. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Rollins. Siya at ang tatlo pang namamahala na Diyos sa landas ng Divine Sword Mountain ay napuno ng kagalakan nang makita nila ang paghihirap ni Dustin. Sana makatagal siya. Dasal ni Swordson Curry sa kanyang isipan habang walang tigil na nakatitig sa laban ni Dustin. Walang kahit anong emosyon ang makikita sa mga mata ng nakatatandang kulay abo. Sa hangganan ng buhay at kamatayan, isang nakakabinging sigaw ang pinakawalan ni Dustin dahil sa stress ng kanyang matinding takot at sobrang sakit. Ang mga makikinang na ilaw ay sumabog mula sa espiritual na puno, ang espiritual na puso, ang espiritual na dragon, at ang chaotic ice lotus sa kanyang soul sea. Kasabay nito, lahat sila ay naglabas ng kanilang espiritual na enerhiya ng kaluluwa at sumanib ito sa aura ng espada sa loob ng Dustin. Naiwan na walang ibang pagpipilian. Itinulak ni Dustin ang kanyang swordsmanship sa mga limitasyon. Sa isang kisap mata, naisip niya ang lahat ng kakayahan at kaalaman sa espada na nakuha niya mula sa Swordson Curry at sa mundong ito. Hindi man lang isang sandali, umunlad na ang kanyang talino sa espada. Nakakatakot kung gaano kabilis tumaas ang kapangyarihan ng sword aura sa kanyang katawan. Boom!
Daan-daang milyong aura ng espada sa loob niya ang sabay-sabay na sumabog. Boom! 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 Tulad ng nagngangalit na karagatan. Ang ningning ng espada ay umungal at kumalat sa lahat ng direksyon. Ang oras, espasyo, enerhiya, batas, hangin, at lahat ng iba pa sa landas nito ay nawasak. Maging ang buong mundo ay nagsimulang gumuho at magkawatak-watek dahil sa walang katapusang liwanag ng espada na pinakawalan ni Dustin. Sa kalaunan, ang mundo ay ganap na nawasak. Wala ni isang bagay ang natira sa mundo. Tanging si Dustin at ang nakatatandang kulay abo ang naiwan na nakatayo at nagkatitigan sila mula sa magkabilang panig. Binabati kita, binata, lumipas ang iyong mga kulay. Ang iyong malakas na pagnanais na ituloy ang mas mataas na antas ng swordsmanship. Pati na rin ang pag-unlad na ginawa mo sa harap ng panganib. Ay nagpatunay na ikaw ay isang mahusay na eskrimador. Paghangang sabi ng nakatatandang kulay abo at ikanaway ang kanyang kamay. Noon lang napagtanto ni Dustin na wala na siya sa mundong iyon ng espadahan. Sa halip, tumayo siya sa kalsada ng Divine Sword Mountain. At ang elder na naka-gray na robe ay nakatayo sa harapan niya. Katabi niya si Swordson Curry. Sa hindi kalayuan, apat na namamahala na Diyos na nababalot ng malakas na aura ng espada ang nakamasid sa kanila. Base sa mga mata nila, wala sa kanila ang nagkagusto kay Dustin. Salamat sir. Same time na iniyuko ni Dustin ang ulo sa matandang naka-gray. Bagamat malapit lamang siyang nakatakas sa kamatayan. Marami siyang nakuha. Inabot siya ng 200 taon upang mabali ang 36,000 kasanayan sa espada na pinakawalan ng 36,000 eskrimador. Iyon ay talagang isang beses sa isang buhay na karanasan. Napakakaunting mga magsasaka ang nabiyayaan na matugunan ang magandang kapalaran na ginawa niya. Dahil doon, nauna sa pack ang swordsmanship ni Dustin. Nararapat siyang tawaging isang mahusay na master sa swordsmanship base sa kanyang mga insight sa swordsmanship, sword skills, at strategy. Mula ngayon, ang lahat ng uri ng sword skills ay hindi na kayang maglagay ng scratch sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip, natuklasan ni Dustin na maaari pa siyang makabuo ng lahat ng uri ng mga bagong galaw ng espada hanggat gusto niya. Naabot na niya ang ganoong kataas na antas sa swordsmanship. Ito ang pakinabang mula sa pagsira sa 36,000 makikinang nakasanayan sa espada. Kaya naman, seryoso si Dustin nang ipahayag niya ang kanyang pasasalamat sa matanda na nakasuot ng kulay abo. Dustin, maganda ang ginawa mo. Puri ni Swordson Curry na nakangiti kay Dustin at tumango. Ngumisi si Rollins habang pinagmamasdan ang balikat. Sinaman niya ng tingin si Dustin. Gusto pa rin siyang patayin. Maraming mahuhusay na tao dyan. Brat, only the best survive. Mas mabuting bantayan mo ang sarili mo. Kung hindi, baka hindi ka makalabas ng buhay sa Sword Cosmos. Pagbabante ni Nash, tumingin siya kay Dustin habang sinusuot pa rin ang kanyang killing intent sa kanyang mangas. Brat, hindi ka tatubo ng Sword Cosmos. Pero pumasok ka at sinubukan mong umakyat sa Divine Sword Mountain. Saan mo makikita ang mga bola? Maghintay at tingnan lamang. Mapaparusahan ka. Sinabi ni Elder Conan ng Flying Immortal Sword Sect na may masamang pagngisi. Kasabay nito, tinitigan ni Elder Hodge ng Sky Sword Sect si Dustin na may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Ang gusto lang nila ay makita siyang bumagsak. Kung ang lahat ng mga nilalang sa Sword Cosmos ay kasing mahina mo. Kung gayon walang nagbabanta sa akin. Nakatitig si Dustin habang nagsasalita. Nakatayo sa kanyang kinatatayuan. Masyado kang masungit. Kami ay nakahihigit sa iyo. Huwag kang magsalita ng ganyan o ilalagay ka namin sa pwesto mo. Sigaw ni Rollins. Nakakuyom ang mga kamao. Huwag mo nang isipin yun. Brat, alam ko kung ano ang nasa isip mo. Ito ang Divine Sword Mountain. Kaya ligtas ka. Ngunit sa sandaling umalis ka dito. Kukunin namin ang buhay mo. Hindi ka mapapanatili ng Swordson Curry na ligtas. Isa lamang siyang markahan ang kaluluwa. Ni hindi niya mailigtas ang sarili niyang balat. Sabi ni Elder Hodge sa mapanuksong tono. Anak, huwag mag-atubiling magsalita habang ikaw ay nabubuhay.
Pahalagahan ang mga huling araw ng iyong buhay. Hindi na ako makapaghintay na makuha ka. Tinuya ni Elder Conan. Nakangiti ng baluktot. Ang apat na namamahala na Diyos ay nagbabasa ng kanilang mga buko at tumawa sa isa't isa. Ang mga pagpatay ay hindi umuunlad. Sino ang nakakaalam? Baka mapatay kita. Ganti ni Dustin. Bumalik sa Sea of Chaos. May kakayahan siyang labanan ang isang namamahala na Diyos. Silang apat ay mula sa Sword Cosmos. Dahil sila ay namamahala sa mga Diyos sa isang pinakamataas na universo. Sila ay mas malakas kaysa sa mga namamahala na Diyos sa dagat ng Chaos. Gayunpaman, may tiwala si Dustin sa kanyang sarili. Naniniwala na siya kaya niyang labanan ang mga ito hanggat patuloy siyang umuunlad sa kanyang pagiging espada. Isa pa, mahirap pa rin para sa kanila na patayin siya. Siya ay sanay at ang kanyang laman ay napakatigas. Sa tingin mo ba ay big shot ka dahil sinasabi lang ng iba na talented ka? Katawa-tawa yan. Pathetic boy. Nakikita ka namin. Sa tingin mo masasaktan mo kami. Haha, ginagawa mo lang tanga. Humagalpak ng tawa si Rollins. Ang tatlo pang namamahala na Diyos ay tumingin kay Dustin ng masama. I don't get it. What makes you feel so confident? Kung ako ay nasa iyong vital energy realm. Kaya kitang patayin ng hindi pinagpapawisan. Umiling si Dustin at bumantong hininga. Ang argumento ay walang kabuluhan. Alam niya kung paano magtatapos ang lahat. Kalimutan mo na, wala akong oras para makinig sa trash talk mo. Sabi ni Dustin. Sir, aakyat pa po ako ng bundok. Tumango ang matanda sa kulay abo. Pagkatapos, nagpatuloy sina Dustin at Swordson Curry sa pag-akyat ng bundok nang hindi man lang nasulyapan ang apat na namamahala na Diyos. Naasar ang apat na namamahala na Diyos. Trash talk, kumusta naman ang big talk mo? Dead meat ka, brat. Sabi ni Rollins habang nakatitig sa likod ni Dustin. Masasabi niya at ng iba pang namamahala ng mga Diyos na ang lakas ni Dustin ay malapit sa isang namamahala na Diyos. Kahit na siya ay isang tunay na katamtamang antas na banal na Diyos. Nang si Dustin ay naging isang namamahala na Diyos, may pagkakataon na silang apat ay hindi kwalipikadong maging kalaban niya. Hindi natin maaaring hayaang mabuhay ang binatang ito. Habang pinagmamasdan nila siyang lumakad palayo, nagpa siya ang apat na namamahala na Diyos. Kaya, sundan natin sila. Hindi natin siya hahayaang makatakas. Nagmungkahi si Rollins. Sige. Ang tatlo pang namumunong Diyos ay tumango bilang pagsang-ayon. Bagamat hindi nila kayang salakayin si Dustin sa Divine Sword Mountain. Maaari nilang sundin siya. Sinulyapan ng matanda na kulay abo ang apat na namamahala na Diyos. Bagamat hindi siya sang-ayon sa kanilang plano, hindi niya ito mapigilan. Dahil sila ay namamahala sa mga Diyos, sila ay pinayagang umakyat sa Divine Sword Mountain. Kahit ang mga espiritu ng espada ay hindi makahadlang sa kanilang daan. Tandaan, huwag mo'ng ipaglaban sa Divine Sword Mountain. Kung hindi, mapaparusahan ka ng husto. Babala ng lalaking nakasuot ng kulay abo sa apat na namamahala na Diyos. Pagkatapos ay nawala siya sa manipis na hangin. Ang apat na namamahala na Diyos ay labis na hindi nasisiyahan sa saloobin ng matanda. Ngunit pinabayaan nila siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang espiritu ng espada at ang Divine Sword Mountain ang kanyang lupain. Dahil sa lakas ng loob, binilisan ng apat na namamahala na Diyos ang kanilang lakad at sinundan si Dustin. Naramdaman ni Dustin na ang mga namumunong Diyos ay bumubuntot sa kanya gamit ang kanyang espiritual na kahulugan at siya ay sumimangot. Forget it, Dustin. Magpanggap ka na lang na mga surot sila. Hindi mahalaga kung gusto nila kaming sundan. Hayaan mo na lang sila. Dahil sila ay namamahala sa mga Diyos, maaari silang gumala-gala ng malaya. Kahit na ang mga espiritu ng espada ay hindi sila pipigilan. Sabi ni Swordson Curry. Sige. Napabuntong hininga si Dustin sa inis. Humph. Espada anak Curry. Pupunta rin kami para sa iyo. Ngumuso si Rollins na may masamang tingin. Hindi sila pinansin ni Dustin at Swordson Curry at nagpatuloy sa pag-akyat. Makalipas ang halos isang oras, napatigil silang dalawa sa paglalakad. Nakita nila ang isang matanda na nakasuot ng berdeng damit sa harapan nila.
Naka-cross-legged siya habang nakapikit. Alam ni Dustin na may nakilala siyang isa pang sword spirit. Ikinagagalak kung makilala ka, Ginoo. Bati ni Dustin. Dahan-dahang iminulat ng matandang nakaberde ang kanyang mga mata. Itinuon niya ang kanyang mga mata kay Dustin at tumango bilang tugon. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang manggas at isang lumang balumbon ang lumipad palabas. Bumukas sa kawalan. Napatingin si Dustin sa painting. At nakita ang isang magandang dalaga na nakalarawan dito. Mukha siyang masigla. Matingkad ang larawan. Maraming iba't ibang kasanayan sa espada ang nakatago sa painting na ito. Kung makakahanap ka ng 10,000 sa kanila, malalampasan mo ang pagsubok na ito. Malinaw na sabi ng matanda na nakasuot ng berde. Ano? Napatingin sa kanya si Dustin dahil sa gulat. Wala akong nakikitang espesyal sa larawang ito. Ito ay isang sketch lamang ng isang kaakit-akit. Binibini. Bagaman ito ay parang buhay. Hindi ito komplikado. Talaga bang mayroong higit 10,000 kasanayan sa espada? Hindi makapaniwalang tanong ni Dustin. Gayunpaman, alam ni Dustin na ang isang espiritu ng espada ay hindi naglalaro sa kanya. Okay, susubukan ko. Tumango si Dustin. Upang makapasa sa pagsubok, pumailan lang si Dustin sa hangin at saka pinag-cross ang kanyang mga paa. Lumulutang ng walang timbang sa kawalan. Dumating ang balumbon sa kinaroroonan niya at nanginginig. Ang batang babae sa balumbon ay tila mas matingkad na ngayon. Inilabas ni Dustin ang kanyang pakiramdam at iniskan ang scroll. Habang ginagawa niya iyon, isang pakiramdam ang nanag sa kanya. Ngumiti siya. Ang painting sa scroll ay naglalaman ng malakas na aura ng espada. Tila ang bawat linya sa painting ay naglalaman ng walang katapusang sword intent at sword aura. Sa kabutihang palad, si Dustin ay nagtataglay din ng isang malakas na kalidad na kahulugan at nakagagawa ng umunawa. Kailangan niya ito para mabasa ang painting. Makakatulong din sa kanya ang tagumpay ni Dustin sa espada. Dahil ang kanyang pinakadakilang pakiramdam ay isa sa kanyang lakas. Ilang segundo lang ay nasubsob siya sa pag-unawa sa painting. Paminsan-minsan, iniuunat niya ang kanyang mga daliri at kumpas sa kawalan para gayahin ang mga linya sa painting. Ang una, hindi nagtagal. Ginawa niya ang unang kasanayan sa espada sa pagpipinta sa hangin sa itaas niya. Well, siya ay gumagawa ng isang mahusay na trabaho. Ang binatang ito ay hindi lamang matalino sa espada. Ngunit mayroon ding isang malakas na bilang ang kahulugan at kakayahan sa pag-unawa. Kung alam mo siya sa espada, makakamit niya ang magagandang tagumpay sa darating. Puri ng matandang nakasuot ng berdeng damit. Pagkatapos ay muli siyang tumalikod para panoorin si Dustin. Oo, samasang-ayon ako sa iyo. Ginoo, ang talino niya talaga sa espada. Tinuruan ko siyang magsanay ng espada dahil alam kong kaya niya at nakita ko kung gaano niya kagustang matuto. Nakangiting sabi ni Swordson Curry. Yeah. Napakaraming henyo dyan. Sa kasamaang palad, iilan lamang sa kanila ang nabubuhay ng matagal. Panunuya ni Roland sa matalas niyang boses. Oo, tama. Si Dustin ay mabubuhay ng mas matagal kaysa sa iyo. Tumalikod si Swordson Curry. Swordson Curry, magpasalamat ka na lang hindi ka napatay. Hindi ka na dapat bumalik sa Sword Cosmos. Hinahabol ka ng lahat ngayon. Pagsisisihan mong bumalik ka kaagad. Sigaw ni Nash, wala nang saysay na makipagtalo pa tungkol sa mga walang kabuluhang bagay na ito. Maghintay at tingnan lamang. Babawiin ko ang pag-aari ko sooner or later. Pagkatapos ng lahat, upang makitungo sa akin. Nakipagsanib puwersa ka sa iba pang pinakamataas na universo at pinayagan ang mga dayuhan na makapasok sa Sword Cosmos. Kung hindi dahil sa iyo, hindi magkakaroon ng pagkakataon ang Blade Cosmos na salakayin ang ating Sword Cosmos. Mga traidor kayo ng Sword Cosmos. Lahat kayo ay mapaparusahan. Pangako ko sa'yo yan. Sagot ni Swordson Curry. Nanlilisik ang bawat isa sa mga namumunong Diyos. Swordson Curry. Huwag kang umarte na ikaw pa rin ang pinuno ng Sword Cosmos. Matagal nang natapos ang iyong panahon. At ang panahon ng Master Sword ay matagal na ring lumipas. Wala ka na. Ang nangyari sa Sword Cosmos ay walang kinalaman sa iyo.
Sabi ni Rollins. Swordson Curry. Kung matalino ka, tatakas ka ngayon. Hindi mo kayang pangalagaan ang Sword Cosmos. Nag-echo si Nash. Hindi. Huwag kang mag-abala. Mamamatay ka na. At dito rin mamamatay ang batang iyon. Umungol si Elder Conan. Swordson Curry. Kung wala tayo ngayon sa Divine Sword Mountain, dudurugin kita sa ilalim ng daliri ko. Dagdag ni Elder Hodge. Ikaw ay walang iba kundi 4 na taksil na tanga. Dati, takot ka sa akin. Ngayon, tinatakot mo ako. Kakatawa ka. Sa nakikita ko, duwag lang kayo. Isang mahinang ngiti ang tugon ni Swordson Curry. Swordson Curry, kung hindi ka kumbinsido, umalis na lang tayo sa Divine Sword Mountain ngayon din. Aawayin kita mag-isa sa labas. Sigaw ni Rollins. Tama na. Ito ang Divine Sword Mountain. Sinisikap ng binatang ito na maunawaan ang pagiging espada. Walang kwenta ang beef mo dito. Manahimik ka. Kung hindi, itatapon kita. Utos ng matanda na naka-green robe. Sa kanyang pagbulyaw, tumahimik ang 4 na namamahala na Diyos. Ang tanging magagawa na lang nila ngayon ay titigan si Swordson Curry gamit ang maput nilang mga mata. Sa buong oras na ito, si Dustin ay nalubog sa pag-unawa at pagpapahalaga sa pagpipinta. Lalong kumalat ang balumbon at lumakas ang pagyanig. Mukhang nabuhay ang dalaga. Bahagyang umindayog ang kanyang slim waist at mukhang handa na siyang tumalon sa pahina. Ang 1,000 uri. Iniunat ni Dustin ang kanyang daliri at iginuhit sa kawalan. Isang set ng mahiwagang swordsmanship ang isinagawa habang ginagawa niya ito. Kaagad, ang matalim na aura ng espada ay lumundag at pumailanglang sa langit. Napakaraming kasanayan sa espada sa pagpipinta na iyon. Hindi maialis ni Dustin ang kanyang mga mata. Well, mukhang papasa talaga siya sa pagsubok na ito. Napaisip si Swordson Curry habang nanonood. Napuno ng pride ang kanyang puso. Ang matandang nakaberde ay may katulad na hitsura ng pagpapahalaga sa kanyang mukha. Mabilis na lumipas ang 2 araw. Ang 10,000 hanay ng kasanayan sa espada. Sa mga mata ni Dustin, sumisikat ang aura ng espada. Gumalaw ang kanyang daliri sa kawalan habang nagsagawa ito ng mga nakakagulat na kilos ng espada. Sa kawalan, sumibol ang ilang talam ng damo at tumubo sa hangin. Swoosh! 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 Ang damo ay umindayog at nag-inat. Tinadtad sa kailaliman ng kawalan. Lahat ng nahawakan nila ay hiniwa piraso. Ang isang talam ng damo ay maaaring pumutol sa buong mundo. Nakakabaliw ang swordsmanship na ito. Dahan-dahang binawi ni Dustin ang kanyang daliri. Ngunit nakalubog pa rin siya sa tuwa. Higit pa ito sa anumang napanaginipan niya. Kung linangin ko ang aking flying swordsmanship sa pinakamataas na antas, magagawa kong maputol ang lahat ng espasyo. Ang ganitong uri ng espada ay gumamit ng mahinang damo upang putulin ang lahat ng bagay sa kanyang paraan. Mayroong ilang pagkakatulad sa 2 uri ng kasanayan sa espada. Sabi ni Dustin. Congratulations, binata. Nakapasa ka sa pagsubok. Sa loob lamang ng 2 araw. Naunawaan mo na ang lahat ng 10,000 hanay ng mga kasanayan sa espada sa pagpipinta. Mayroon ka na ngayong malalim na pag-unawa sa kanilang tunay na kahulugan. Kaya madali mong maisigawa ang mga ito. Aaminin ko, ang galing mo talaga sa espada. Napakahusay. Hindi napigilan ng matandang naka-green na robe ang pananabik sa mabilis na pag-unlad ni Dustin. Mayroon kang pahintulot na magpatuloy sa pag-akyat sa bundok. Please, dagdag pa niya. Salamat sir. Sagot naman ni Dustin at gumagalang na yumoko. Pagkatapos ay naglakad siya sa tabi ng bundok kasama si Swordson Curry. Pagkaalis nila, biglang naglaho ang matandang naka-green na damit. Dustin. Bihira kong marinig ang mga espiritu ng espada na nagsasabi ng please sa iba. Lalo na sa nakababatang henerasyon. Pinahanga mo talaga siya, sabi ni Swordson Curry kay Dustin. Talaga, binalik ni Dustin ang tingin sa kinaroroonan ng matanda. Nakita lang niya ang 4 na namamahala na Diyos na sumusunod sa kanila. Nagdilim na ang kanilang mga mukha. Kung mas mahusay na kumilos si Dustin, mas lalo silang nagalit. Bukod dito,
Ang talento ni Dustin sa swordsmanship ay nagparamdam sa kanila ng matinding pressure. Kapag lumakas na ang binatang ito, siguradong banta niya ang kaligtasan ng sarili nilang puwersa. Pagkatapos ng lahat, siya ang kapalit ng Swordson Curry. At mortal silang magkaaway ni Swordson Curry. Habang naglalakad sina Dustin at Swordson Curry sa landas patungo sa tuktok ng bundok. Ang apat na namamahala sa Diyos ay naglalakad sa kanilang mga takong. Hindi sila nakipagsapalaran para makatakas sila. Sa labas ng Divine Sword Mountain. Ang apat na pangunahing puwersa ng Sword Cosmos ay naglagay ng bitag para kina Dustin at Swordson Curry. Bilang karagdagan sa Sky Sword Sect, ang Xaimen Clan, ang Flying Immortal Sword Sect, at ang Long Sword Sect. Ang iba pang puwersa na may mga issue sa Swordson Curry ay nagpadala din ng mga master para tugisin siya. Pagkatapos ng lahat, ang Swordson Curry ay isang mahalagang figure. Ilang puwersa mula sa Sword Cosmos ang minsang sumali upang labanan siya. At nauwi ito sa isang tabla. Kung nag-iisa lang sila, pinawi na sana silang lahat ni Swordson Curry. Ngayon, nakabalik na siya at naglalakad paakyat sa Divine Sword Mountain. Ang balitang ito ay kumalat sa buong Sword Cosmos at ngayon ang mga taong napupuot sa kanya ay nagkaroon ng isa pang pagkakataon na ibagsak siya. Ang apat na namamahala ng mga Diyos ay sumusunod sa kanila sa lahat ng oras na ito upang sila ay unang atakihin. Sir, sa tingin ko ang mga namamahala na Diyos ay may plano. Sabi ni Dustin kay Swordson Curry na nakakunot ang noo. Huwag kang mag-alala. Kapag tapos na tayo, mailalabas kita sa Sword Cosmos. Pinapanatag siya ni Swordson Curry. Tumanggaw si Dustin at nagpatuloy sila sa paglalakad. Hindi pinapansin ang apat na namamahala sa Diyos. Pagkaraan ng ilang sandali, isang matandang lalaking nakapula ang lumitaw sa labas. Nahamarang sa kanilang daan. Ikinagalak kong makilala ka, Ginoo. Mabilis na yumuko si Dustin. Alam niya kaagad na may nakilala siyang isa pang sword spirit. Narito ang 9,000 espada. Ang bawat isa sa kanila ay isang mahalagang kayamanan. Papayagan kitang pumili ng isa lang. Maaari mo lamang gamitin ang iyong mga pandama. Baka hindi mo sila hawakan. Kapag nakapili ka na, ako na ang magpapasya kung nakapasa ka sa pagsusulit o hindi. Paliwanag ng matanda na nakasuot ng pulang damit. Gamit ang isang alon ng kanyang manggas. Ang mga matutulis na espada ay lumipad at nakabitin sa hangin. Binilang ni Dustin ang lahat ng armas para kumpirmahin ang gawain. Habang pinagmamasdan niya ang mga armas, napagpasyahan niya na ang mga ito ay may iba pang mga hugis at ang kanilang mga aura ay lahat ng iba. May nagbuga ng lamig, may naglalabas ng init, may mabigat, may magaan, may luma at simple, at may magarbong. Maaari ka nang magsisimula, anunsyo ng matanda sa pulang damit. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi pinansin si Dustin. Ang apat na namamahala ng mga Diyos ay huminto sa kanilang mga landas at nanunood mula sa ilang yarda ang layo. Sige lang, sabi ni Swordson Curry kay Dustin. Sige, tumanggaw si Dustin sa kanya at naupo ng naka-cross-legged. Pinakawalan niya ang kanyang hitsura na pakiramdam at sinuri ang lahat ng mga espada. Natahimik ang lahat, para sa susunod na 5 araw. Sinuri ni Dustin ang lahat ng espada ng paulit-ulit. Matiig ang naghintay si Swordson Curry. Bigla, iminulat ni Dustin ang kanyang mga mata at tinitigan ang isa sa mga espada. Sir, may napili na po ako. Yung isa, sabi ni Dustin sa matanda na nakasuot ng pulang damit habang itinuturo ang isang espada sa marami. Oh, sigurado ka ba? Tanong ng matanda na nakasuot ng pulang damit pagkatapos niyang imulat ang kanyang mga mata. Oo, sigurado ako. Siya yun. Sagot ni Dustin habang tumatango sa matanda. Sumenyas ang matanda na nakasuot ng pulang damit at lumipad sa kanya ang espadang pinili ni Dustin. Maganda itong damapo sa kanyang mga palad. Walang kakaiba sa espada sa unang tingin. Simple lang ang disenyo nito. At mas maitim ang kulay nito kumpara sa ibang mga espada. Bakit mo pinili itong espada? Parang ordinaryo lang. Tanong ng matanda na nakasuot ng pulang damit. Sa tingin ko ito ang pinakamahusay sa akin. At maaaring mukhang ordinaryo. Ngunit alam ko,
Isa ito sa pinakamahusay sa 9,000 espada. Besides, ito naman talaga ang gusto ko. Ito ay ganap na tumutugma sa aking kasalukuyang kasanayan sa espada. Sagot ni Dustin. Well, napakabuti. Tama ka. Ang espadang ito ay isa sa pinakamahusay sa 9,000 espada. Sa katunayan, ito ay isang hindi matalas na espada na isinilang sa Absolute Space Sea. Nang maglaon, ginawa itong espada ng isang Diyos ng kaguluhan. Ito ay isang antas na lampas sa iyong pinakadakilang imahinasyon. Sabi ng matanda na nakasuot ng pulang damit. Teka, talaga. Nang marinig niya ito ay nagningning ang mga mata ni Dustin sa tuwa. Tinitigan niya ang espada sa kamay ng matanda at napuno siya ng pagkainip. Gusto niya itong hawakan. Nalampasan mo ang pagsusulit na ito. Sabi ng matanda na nakasuot ng pulang damit kay Dustin. Pagkatapos ay ginalaw ng matanda ang kanyang katawan at nawala sa manipis na hangin. Ang 9,000 espada ay nawala rin kasama niya. Ituloy natin. Isang pagsubok na lang ang natitira. Dustin, may tiwala ako sa'yo. Maya-maya, mararating mo na ang tuktok ng bundok. Sabi ni Swordson Curry. Ang aking amo ay naglilinang noon sa tuktok. Ang kanyang espiritual na mga tapyas ng kaluluwa at ang 4 sa aking mga nakatatandang kapwa-disipulo ay naroon din. Idinagdag ni Swordson Curry sa tuwang-tuwang tono. Sir, makasigurado ka. Pupunta ako doon at ibabalik ko ang lahat ng gamit ng iyong amo. Confident na sabi ni Dustin. Sa loob lamang ng maikling panahon. Mabilis siyang sumulong sa espada. Kaya naman puno siya ng kumpiyansa. Ang 4 na namamahala na Diyos sa likod nila ay nagtatampo sa kanilang mga mukha at kinakaladkad ang kanilang mga paa habang sila ay naglalakad. Nalampasan ni Dustin ang bawat pagsubok at mas malapit sa tuktok ng bundok. Naikinagalit nila. Si Master Sword noon ay naglilinang sa tuktok. Si Swordson Curry at ang brat na ito ay nagpaplanong maabot ang tuktok ng Divine Sword Mountain. Dapat may iniisip siya. Mayroon bang ilang mga kayamanan na nakatago sa tuktok? Kaya ba siya bumalik? Roland speculated. Malamang. Gayunpaman, hindi tayo makakapasok sa lugar kung saan nilinang ang Master Sword. Walang nakakaalam kung ano ang nasa loob nito. Ngunit isang panganib para sa Swordson Curry na bumalik dito. Ano man ito ay dapat na napakahalaga. 2/3. Sabi ni Elder Hodge. Posible bang nag-iwan si Master Sword ng ilang kayamanan doon? Nagtataka si Elder Conan. Isang kislap ng kasakiman ang bumungad sa kanilang lahat. Si Master Sword ang pinakamalakas na nilalang sa Sword Cosmos. Sa buong kasaysayan ng Sword Cosmos, walang nakapantay sa kanya. Isa siyang alamat. Lahat ng tao sa Sword Cosmos ay gustong maabot ang kanyang level. Kung talagang nag-iwan siya ng ilang kayamanan sa likod ng Swordson Curry na interesado. Hindi mahirap isipin kung gaano kahalaga ang mga kayamanan. Ang 4 na namamahala na Diyos ay agad na nagpapadala ng mensahe sa kanilang sariling puwersa. Narito ang mga kayamanan na naiwan ni Master Sword. Huwag kang mag-alala, hahawakan natin sila sa lahat ng paraan. Matapos matanggap ang balita, ang mga nakatataas na pinuno ng 4 na puwersa ay nadala. Magpadala ka na ng maraming lalaki doon. Kailangan nating palibutan ang Divine Sword Mountain para hindi sila makatakas. Teka, ako mismo ang pupunta doon. Dapat nating makuha ang mga kayamanan ni Master Sword. Ang mga matataas na pinuno ng 4 na pangunahing puwersa ay hindi na makapaghintay. Hindi lang sila nagpapadala ng mas maraming lalaki para palibutan ang Divine Sword Mountain. Kundi sila mismo ang sumugod doon. Maging ang mga pinuno ng 3 puwersa at ang pinuno ng angkan ay patungo sa Divine Sword Mountain. Bigla na lang, ang Divine Sword Mountain ang naging focus ng Sword Cosmos. Maging ang mga tao ng Blade Cosmos ay nabighani sa mga alingawngaw. Pagkatapos maglakad ng ilang minuto sa isang napakatarik na sandal. Sa wakas ay narating nina Dustin at Swordson Curry ang tuktok ng Divine Sword Mountain. Ang tuktok ay patag at malapad na parang kapatagan. Sa kabuuan nito, may mga gusaling hugis espada. Bilang isang magaspang na pagtatantya. Mayroong daan-daan sa kanila. Bukod doon, may ilang malalaking altar. Itinuro ang pinakamataas na palasyo sa gitna.
Sinabi ni Swordson Curry kay Dustin. Doon ang aking Panginoon ay naglilinang sa pag-iisa. Ang dulo ng hugis espada na gusaling ito ay nakaturo sa langit at walang katapusang sword aura ang bumuhos mula rito. Sa loob nito, makikita mo ang mga tapyas ng kaluluwa ng aking Panginoon at ng aking apat na nakatatanda. Kung lalalim ka pa, 10-10 milyong mga magulong antas ng espada at ang layunin ng espada ng aking Panginoon. Nandoon din. Kaya, Dustin, pagkatapos mong pumasok, ang lahat ay magiging simple. Maaari mong kolektahin ang lahat at ibalik ang mga ito. Dagdag ni Swordson Curry. Nakita ko, tumango si Dustin na may kasamang pananabik at pagiging solemna. Tahimik siyang napabuntong hininga. Mahaba ang biyahe dito at hindi pa tapos. Nang matapos niya ang huling pagsusulit, kaya niya sa wakas, magpahinga sandali. Ang huling pagsubok ay dapat ang pinakamahirap na pagsubok. Napaisip si Dustin. Inihahanda ang sarili sa isip. Pero malayo na ang narating ko. Hindi ako pwedeng sumuko ngayon. Ano man ang uri ng pagsubok na ito. Gagawin ko ang aking makakaya upang maipasa ito. Pinalakas ni Dustin ang sarili. Maya-maya, dahan-dahang sumulpot sa harap ni Dustin ang isang matandang nakadilaw na damit. Itinaas niya ang kanyang kamay para pigilan sila. Iyon ang huling espiritu ng espada. Ikinagalak kong makilala ka, Ginoo. Magalang na bati ni Dustin sa kanya. Sige, tumango ang matanda. Pagkatapos ay napalingon siya kay Swordson Curry. Sir, hindi ko inaasahan na magkikita pa tayo. Sabi niya sabay ngiti. Ako rin. Akala ko hindi ko na makikita ang lugar na ito. Sagot ni Swordson Curry. Dahan-dahang tumingin sa paligid. Isang tame time na buntong hininga ang bumungad sa kanyang mga labi. Pamilyar na pamilyar siya sa lugar na ito. Noong nakaraan, halos araw-araw siyang pumupunta rito para batiin ang kanyang amo na naglilinang sa pag-iisa. Ngunit ngayon, nagbago ang mga bagay. Bata, ito na ang iyong huling pagsubok. Nagsumikap ka para makarating dito. Hindi ito naging madali. Ito ay nagpapatunay na ikaw ay talagang talented sa espada. 5,000 taon na ang nakalilipas. Isang binata rin ang pumasa sa mga pagsubok at umabot sa rurok. Ngunit sa kasamaang palad, nabigo siya sa aking pagsubok. Malapit siya pero hindi masyadong malapit. Maraming batang eskrimador ang sumunod sa kanyang dinadaanan. Ngunit siya lang ang nakarating hanggang dito. Sa wakas, nagawa mo na. Sana hindi mo ako pababayaan. Sabi ng matanda na nakatingin kay Dustin ng may lakas ng loob. Sir, gagawin ko ang lahat para makapasa sa pagsusulit na ito. Sagot ni Dustin. Huwag kang masyadong magtiwala. Brat, swerte ka lang dito. Mabibigo ka kaagad. Komento ni Rollins. Tumahimik ka Rollins. Bet kita, kapag nalampasan ni Dustin ang pagsubok na ito, luluhod ka at isumpa ang iyong katapatan sa akin. Sa kabaligtaran, kung nabigo si Dustin, gagawin ko rin sa iyo. Nag-propose si Swordson Curry. Pagod sa pakikipaglaban. Ikaw, galit na galit si Rollins sa mungkahing ito na muntik na siyang sumabog. Ano, manok ka ba? Kung ganoon, tumahimik ka na lang at huwag kang magpakatanga. Sabi ni Swordson Curry sa mapanoksong tono. Kukunin ko ang taya. Hindi ako natatakot sayo. Isa ka lang marka, hindi totoong katawan. Sigaw ni Rollins. Hindi siya magpapakatanggal sa harap ng mga kasama niya. Dapat mong tandaan na kayo ay mga cultivator ng espada. Ang Divine Sword Mountain ay isang sagradong lugar at walang sino man ang pinapayagang mag-smear dito. Dahil nanumpa ka sa Divine Sword Mountain, dapat mong panatilihin ang iyong mga salita. Kung hindi, paparusahan kita. Babala ng matandang nakadilaw sa kanilang dalawa. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ko sisirain ang pangako ko. Sabi ni Swordson Curry na mahinang ngumiti. Si Rollins naman ay napabuntong hininga na lang at hindi sumagot. Binata, ang huling pagsubok ay ang makapasa sa tulay na ito. Kasabay ng kaway ng kamay ng matanda. Isang malaking bangin ang bumungad sa harapan ni Dustin. Ito ay hindi bababa sa daan-daang milyong milya ang lapad. Pumunta siya sa gilid at sumilip. Agad namang kumulo ang tiyan niya. Hindi niya makita ang ilalim.
May nag-iisang tabla na tulay na tumatawid sa kailaliman. Sinubukan ni Dustin na madama ang ilalim ng kailaliman gamit ang kanyang espiritual na kahulugan at laking gulat niya nang makitang napakalalim pa rin nito. Maaari kang tumawid gamit lang itong single plank bridge. Kapag nakarating ka, papasa ka sa pagsubok. Pagpapalam ng matanda kay Dustin. Okay. I see. Tumango si Dustin bilang pagsang-ayon. Pinilit niyang manatiling blanko ang mukha. Mapanganib ang gawain ngunit hindi niya kayang magmukhang natatakot. Lahat tama. Simulan na. Anunsyo ng matanda. Sige lang. Hinikayat ni Swordson Curry si Dustin. Sige. Tumango si Dustin at naglakad pasulong. Ang nag-iisang tabla na tulay ay natatakpan ng lumot. Sa sandaling siya ay tumuntong sa tulay. Ang kanyang katawan ay nakaramdam ng maraming libra na mas bumigat. Lumalabas na ang kalaliman na ito ay may isang uri ng kakilakilabot na enerhiya ng batas na pumipigil sa akin sa paglipad. Ang paglalakad sa nag-iisang tablang tulay na ito ay ang tanging paraan upang makatawid sa tulay. Napaisip si Dustin na bahagyang nagulat. Alam ng lahat na sa kasalukuyang lakas ni Dustin. Walang low energy ang makakapigil sa kanya ng ganoon kadali. Ang enerhiya ng batas na ito ay nangangahulugang seryosong negosyo. Dahan-dahang naglakad si Dustin. Ang malamig na fog ay tumaas mula sa ilalim ng kalaliman at lumibot sa paligid ng Dustin. Na nagmistula sa kanya na naglalakad sa mga ulap. Sa isang sandali, si Dustin ay naglakbay ng libo-libong milya. Sa ngayon, wala pang lumundag para salakayin siya. Ito ay tila nakakatakot na kalmado. Gayunpaman, nanatiling maingat si Dustin sa lahat ng paraan. Inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang makita ang lahat sa paligid niya. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga figure ang lumitaw sa kawalan sa harap niya. Lahat sila ay mga cultivator ng espada. Bawat isa sa kanila ay may dalang mahabang espada at lumutang sa hangin. Ang mga aura ng espada ay tumaas mula sa kanilang katawan. Na isang nakakatakot na eksena. Binata, lahat ito ay mga cultivator ng espada. Kailangan mo silang patayin para makapasa. Tandaan na manatili sa tulay. Kung iiwan mo ito, babagsak ka sa pagsubok. Sabi ng matanda, kailangan ko silang patayin. Napakunot noon ni Dustin sa sinabi ng matanda. Halos nakalimutan kong sabihin sa iyo na kaharap mo ang 100,000 magsasaka ng espada. Nanlaki ang mga mata ni Dustin nang marinig ang bagong impormasyon. Ano? Ang mga aura ng espada sa paligid niya ay napakatalim. Mabilis niyang napagtanto na ang gawaing ito. Hindi magiging madali. Ibinuka ni Dustin ang kanyang mga paa at tumayo ng maayos. Ang mga magsasaka ng espada ay lumulutang sa kanyang harapan. Hindi nagawang lumipad ni Dustin sa kailaliman. Ngunit tila walang pumipigil sa kanila. Tumayo si Dustin sa single plank bridge at tinitigan sila. Hindi patas ang laban. Ngunit alam ni Dustin na wala siyang ibang pagpipilian. Pagkatapos ng lahat, ito ay bahagi ng pagsubok. Kahit papaano ay magkakaroon siya ng pagkakataon na subukan ang kanyang aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban. Halika na, ready na ako, sigaw ni Dustin na sumugod. Swish, 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 kaagad. Ang mga eskrimador ay nagpakawala ng maraming guhit ng aura ng espada na bumaril patungo sa Dustin. Na halos kulang sa tulay. Upang ipagtanggol ang sarili, hinawakan ni Dustin ang kanyang espada habang tumatakbo siya. Gamit ang kanyang buong lakas upang makagawa ng mga ilaw ng espada. Ay terminate natin siya. Daan-daang libong mga cultivator ng espada ang nagpasya na sisingilan siya. Gumagalaw sa hugis ng isang tidal wave. Patayin sila. Nilunok ang kanyang takot. Itinaas ni Dustin ang kanyang espada at lumikha ng higit pang mga sword lights upang ihinto ang kanilang mga pag-atake. Sa isang iglap, ang tulay ay ganap na nilamon ng umaalon na liwanag ng espada. Walang sino man sa labas ang nakakakita sa nangyayari. Ang labanan ay tumagal ng mahabang panahon. Napakaraming nagsasaka ng espada. At ang bawat isa ay napakalakas. Gayunpaman, nagawa ni Dustin na labanan ang isang paraan upang magpatuloy sa paglipat. Gayunpaman, natatakpan siya ng mga sugat. Ang malalalim na hiwa ay nasa lahat ng lugar na nakikita niya at hindi nakikita.
Nabasa ng dugo ang damit niya. Sa kabutihang palad, si Dustin ay may hindi kapani-paniwalang malakas na pisikal na lakas na nagpahirap sa kanya na pumatay. Mukhang masama ang mga sugat na ito ngunit ayos naman siya. Magkapira-piraso man ang buong katawan niya. Sa isang iglap ay makakabawi siya. Isa ito sa naging advantage ni Dustin nang lumaban siya. Bueno, siya ay gumagawa ng mas mahusay kaysa sa inaasahan ko. Ang matanda sa dilaw remarked. Pinagmamasdan niya si Dustin mula nang magsimula ang pagsusulit. Mukhang kalmado si Swordson Curry. Nananalig siya sa lakas ni Dustin. Si Rollins at ang iba pang tatlong namamahala na Diyos ay nanunood din sa laban ni Dustin at ng mga magsasaka ng espada. Ngayong malapit na siyang matapos, muling nag-aalab ang galit sa kanila. Habang nakikipaglaban si Dustin, sinamahan sila ni 6 na figure. Swoosh! 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 Lahat sila ay mga Diyos na namamahala. Ang mga nakakatakot na aura ay tumama sa lupa bago nila ginawa. Inilabas ni Swordson Curry ang kanyang mga ngipin nang makita niyang dumating ang mga ito. Si Nash ng Ximen Clan ay humakbang patungo sa isa sa 6 na namamahala na Diyos na may mahabang balbas. Sir, nagawa mo na. Bati niya. Ang balbas. Matandang lalaki ay ang pinuno ng Ximen Clan sa Sword Cosmos. Siya ay kilala at iginagalang. Sina Elder Hodge ng Sky Sword Sect, Rollins ng Long Sword Sect, at Elder Cunning ng Flying Immortal Sword Sect ay sumali rin sa kanilang mga pinuno. Naroon ang pinuno ng Sky Sword Sect, ang pinuno ng Long Sword Sect, at ang pinuno ng Flying Immortal Sword Sect. Pinagsama at hiwalay, sila ang pinakamakapangyarihang puwersa sa Sword Cosmos. Pinamunuan nila ang kalahati ng Sword Cosmos dahil ang iba pang kalahati ng teritoryo ay sinakop ng hukbo ng Blade Cosmos. Ligtas na sabihin na narito ang 4 na pinakamakapangyarihang figure sa Sword Cosmos. Bilang karagdagan sa mga pinuno ng 4 na puwersa, mayroong 2 pang namamahala na Diyos na namamahala sa iba pang 2 puwersa sa Sword Cosmos. Ang isa ay pinuno ng Brilliant Sword Sect at ang isa ay pinuno ng Sun Valley. Ikaw talaga, Swordson Curry. Bakit ka bumalik? Pinandilatan ng 6 na pinuno ang Swordson Curry gamit ang kanilang mga mata. Matagal na ang nakalipas. Nagsama-sama sila at nakipaglaban sa Swordson Curry para makontrol ang Sword Cosmos. Akala nila wala na siya pero ngayon ay bumalik na siya. Mahalaga na nalaman nila kung bakit. Maaari akong bumalik kung gusto ko. Wala kang kakayahang pigilan ako. Mataray na sabi ni Swordson Curry. Swordson Curry. Dapat ay tuluyang nasira ang iyong espiritual na kaluluwa pagkatapos ng labanang iyon. Hindi namin inaasahan ang isang maliit na tipak ng iyong espiritual na kaluluwa ay makakatakas. Well, dahil mayroon kang mga bola upang maging dito. Tatapusin ka namin minsan at para sa lahat. Sabi ng pinuno ng Ximen Clan. Swordson Curry. Makatitiyak ka. Pagkatapos naming sirain ang marka ng iyong espiritual na kaluluwa. Tutuntin namin ang tagwa ng iyong espiritual na kaluluwa at wawakasan ka. Dagdag ng pinuno ng Long Sword Sect. Sa tingin ko hindi mo magagawa iyon. Sagot ni Swordson Curry na umiling. So much confidence. Mawawala ito kung ako sayo. Ang sabi ng pinuno ng Sky Sword Sect na may hindi kasiya siyang nguso. Sir, mahalaga kami sa cosmos na ito at hinihiling namin sa iyo na itigil na ang pagtatanggol kay Swordson Curry at sa batang iyon kaagad. Sabi ng pinuno ng Flying Immortal Sword Sect sa nakadilaw na matanda habang siya ay humakbang pasulong. Sir, ang Swordson Curry ay hindi na bahagi ng Sword Cosmos. Siya ang ating kaaway. At ang brat na iyon ay isang intruder mula sa ibang mundo. Ang Divine Sword Mountain ay isang sagradong lugar sa Sword Cosmos. Ang isang tagalabas ay hindi kwalipikadong umakyat dito. Kaya, Sir, pakisabi sa kanila na umalis kaagad. Malakas na sabi ng pinuno ng Ximen Clan habang lumingon sa matanda na nakadilaw. Sir, kami at ang buong Sword Cosmos ay nangangailangan nito sa iyo. Paalisin mo na sila, sabi ng pinuno ng Brilliant Sword Sect. Pakialis na po sila sir. Sabay-sabay na sabi ng natitira sa mga namamahala na Diyos. Mayroong 10 namamahala na mga Diyos sa kabuuan.
Tinitigan nila ang matandang nakadilaw na may matinding mga mata. Sinusubukang takutin ito. Sa kabuuan ng Sword Cosmos, mayroong humigit kumulang 30 Diyos na namamahala. Isang katlo sa kanila ang naririto. Ang presensya lang ni Swordson Curry ang nakaakit sa kanilang lahat. Sir, paalisan niyo po si Swordson Curry at ang brat na yan. Bigla na lang, nagkaroon ng chorus ng mga sigaw sa Divine Sword Mountain. Ang kanilang mga sound wave ay kumalat, na naging sanhi ng pagyanig ng buong Sword Cosmos. Sa puntong ito, hindi makalkula ang bilang ng mga nilalang mula sa Sword Cosmos na nakapalibot sa Divine Sword Mountain. Walang paraan para labanan silang lahat ni Dustin at Swordson Curry at makatakas. Sa tingin mo ba makakapagsalita ka para sa buong Sword Cosmos? Masyado mong binibigyang puri ang iyong sarili. Sumigaw si Swordson Curry na may mapanuksong pagngisi. Sir, mangyari alang ang aming kahilingan. Pakiusap ng pinuno ng Sky Sword Sect habang nakatitig sa matanda na nakadilaw na damit. Tinatakot mo ba ako? Tanong ng matanda na nakadilaw. Umikot-ikot para harapin sila. Sir, wag po sana kaming magkamali. Kailangan natin sila at hindi tayo susuko hanggat hindi natin sila nakukuha. Sabi ng pinuno ng Xaiman clan. Inilabas na lahat ng 10 namamahala na Diyos ang kanilang aura, na nagmumukhang makapangyarihan. Kung ano ang hitsura nito. Naghahanda silang labanan ang matanda na nakasuot ng dilaw. Sa katunayan, ang mga pinuno ng mga puwersang ito sa Sword Cosmos ay nakikipagkumpetensya para sa kontrol ng Divine Sword Mountain. Ang 5 Sword Spirit ang nakikita hadlang na humadlang sa kanila na makuha ang gusto nila. Ang mga pinuno ng mga puwersa ay matagal nang naghihintay ng isang pagkakataon upang maalis sila. At maaari nilang gamitin ang Swordson Curry at Dustin bilang dahilan para gawin ito.